increase our faith. That was the request of the apostles to the Lord. Increase our faith. And that should also be our prayer. Lord, increase my faith. Dagdagan mo ang aking pananampalataya. We ask for the increase of faith for two reasons. Number one, because we experience in so many times what Habakkuk in the first reading had gone through. Let us go back to the first reading. Habakkuk was praying to the Lord, "How long, O Lord? I cry for help, but you do not listen. I cry out to you, violence, but you do not intervene." Habakkuk experienced the silence of God. Mga kapatid, sa buhay natin, ilang beses nating naramdaman na para bang ang Diyos ay natutulog. Parang ang Diyos ay walang pakialam. Dumadaan tayo sa maraming pagsubok, pero parang ang Diyos ay hindi nakikinig sa ating mga dasal. Kaya dapat hilingin natin sa Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Sapagkat si Habakkuk, ang propeta ng bayan, ay sumisigaw ng tulong sapagkat ang kanyang bayan ay dumaraan sa pagsubok. It is believed that the context of this book of Habakkuk was the context of the exile of the people in Babylon. They were in exile. They were in a foreign land. They were suffering. Ang sabi ni Habakkuk, pakinggan mo ang iyong bayan. Tignan mo ang paghihirap na dinaranas ng iyong bayan. Yan ang kanyang dasal. At hindi ako masusupresa kung sa mga sandaling ito, ganyan din ang ating nararamdaman. Lord, tignan mo naman ang bayan namin. Nagdaan kami sa baha. Nagdaan kami sa malalakas na bagyo. At ngayon, dinaraanan namin ang mga lindol at ang banta ng lindol. Idagdag mo pa rito ang klase ng mga politiko na namamahala sa aming pamahalaan. At ang isinisigaw natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo naman kami. Tulungan mo naman ang iyong bayan. Tulungan mo naman ang Pilipinas. My dear brothers and sisters, it is during these moments when we feel that God seems to be quiet that we have to pray, Lord, increase my faith. Why? Because in the same reading, the Lord answered Habakkuk and said, "Write down the vision clearly upon the tablets. If it delays, wait for it. It will surely come. It will not be too late." Ang tugon ng Panginoon, Habakkuk, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang bibitaw, sapagkat nakikita ko ang nangyayari sa aking bayan. Darating ang tulong sa tamang panahon. My dear sisters and brothers, we pray for the increase in faith to believe that the Lord will act, to believe that the Lord will help His people. Alam po ninyo, sa buhay ko bilang pari, marami na rin po yung mga sandali na parang ang Diyos ay hindi nakikinig sa panalangin ko. Marami na rin po yung mga sandaling nasubok ang aking katatagan. Mula pa nang ako'y seminarista hanggang ngayon. Pero tamang-tama yung panalangin ng mga alagad.
dagdagan mo ang aking pananampalataya. Sapagkat alam ko, may araw din ng katuparan ng pangako ng Panginoon. Kung hindi man ngayon, tiyak sa hinaharap. Naniniwala ako na ang Diyos ay kikilos sa tamang panahon. So, my dear brothers and sisters, that is the first reason why we should pray for an increase in faith. Because God will not abandon us. God will not abandon His people. But the second reason comes from the gospel. Why do we need to pray for increase in faith? Because many times our work is not appreciated. Our efforts are not appreciated. Sabi dun sa Ebanghelyo, when you have done all you have been commanded, say, we are unprofitable servants. We have done what we were obliged to do. Pero alam natin yan. Tao tayo. Bagamat hindi tayo humihingi ng kapalit, may mga pagkakataon na sana ay makita nating pinahahalagahan ang ating ginagawa. Oo, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, gawin mo ang dapat mong gawin. At sa bandang huli, yun lang naman ang pwede mong pagmalaki. Ginawa namin ang tungkulin namin. Pero alam naman natin, mga minamahal kong kapatid, hindi lahat ng ating pagpupunyagi ay nakikita at pinahahalagahan. Sometimes, people remember more our mistakes than our efforts. Mas nakikita pa yung hindi natin ginawa kaysa doon sa maraming nagawa natin. Alam yan ng mga magulang. Nandoon yung pagsusumikap ninyo. Pero yung mga anak nyo parang wala lang. Walang thank you. Walang pagsasabing, it's nice. Alam niya ng mga mag-asawa, minsan yan ang tampo ng babae sa kanyang mister. Nagpaayos ako ng buhok, hindi man lang pinansin. Okay? Nagbago ako ng make-up, hindi man lang sinabing ang ganda mo. At kuminsan yan din ang reklamo ng mga lalaki sa kanilang mga misis. Pagod na pagod sa pagtatrabaho, pero pag nagbigay ng sweldo, sasabihin ng misis, ito lang. Alam natin yan. Karanasan natin yung hindi napapahalagahan ang ating mga pagsusumikap. Anong gagawin natin? Hihinto? Susuko? Hindi. Kaya ang hiling natin, Lord, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Nang sa ganon, maipagpatuloy kong gawin ang dapat kong gawin kahit na ito'y hindi napahahalagahan. And that is also my experience, my dear brothers and sisters, as priests. Not all our efforts are appreciated. Not all the things that we do are taken positively. But what do we do? Alam nyo, alam ko naman, hindi lahat naman sa inyo nakikinig sa homily ko ngayon eh. Pero anong gagawin ng isang pari? Hihinto sa pangangaral? Hihinto sa pagdiriwang ng misa? Hihinto sa paggawa ng tama? Yung iba, galit kapag ang pari nagsasalita labas sa mga nangyayari sa lipunan. Sasabihin, bakit ang mga pari yan nakikialam na naman? Pero anong gagawin ng pari? Tatahimik at magtataksil sa kanyang misyon bilang pari? Hindi po. Gagawin ng pari ang dapat gawin. Itutuloy ng pari ang dapat niyang ituloy. Kaya kahit pagod, sasabihin na lang ng pari, Lord,
dagdagan mo ang aking pananampalataya. Because, my dear brothers and sisters, in the end, it will only be faith that will make us continue what we are supposed to do. It is only by faith that we are going to believe that the Lord will do the right thing at the right time. Kaya yan ang dapat nating maging dasal araw-araw. Pag napapagod na, sabihin, Lord, dagdagan mo ang pananampalataya ko. Pag gusto nang sumuko, sabihin natin, Lord, dagdagan mo ang pananampalataya ko. Kapag pinanghihinaan na tayo ng loob, sabihin natin, Lord, dagdagan mo ang pananampalataya ko. At kapag tinugunan Diyos ang ating pananampalataya, when the Lord has increased our faith, the next prayer that we should have is, Lord, deepen my love. Kasi kapag pinalakas na ang ating pananampalataya, doon naman tayo tutugon sa pamamagitan ng mas malalim na pag-ibig. Kapag pinalakas na tayo ng sa ating pananampalataya, doon naman natin gagawin ng mas higit pa ang dapat nating gawin, dagdag ng pag-ibig. My dear brothers and sisters, let us pray for one another. Let us pray especially those who are experiencing so much challenges these days, that they will always have the prayer to increase their faith. Ipagdasal po ninyo ako. Ipagdasal ninyo sila Bishop Sok, si Father Alan Dichoso, Monsignor Matt Garcia, Father Mike Lagrimas, at ako, na sa araw na ito, 40 years ago, ay sabay-sabay inordinahang pari ni Cardinal Sin. I'm very proud to say, anak ako ni Cardinal Sin. At nagpapasalamat ako sa kanya sapagkat hinayaan niya ang kanyang sariling maging kasangkapan ng Diyos upang tanggapin namin ang orden ng pagkapari. Ipagpatuloy niyo ang pagdarasal para sa akin upang kapag nanghihina ang loob ko, dagdagan ng Diyos ang aking pananampalataya. Amen.